Freddy Tinga. You cannot be Alan Cayetano. But you know what the good news is? You can be a better you. And that is very important in this journey. Sabi ko nga kay Ma'am kanina, alam niyo po, pag ako'y dumadalaw sa mga pagtitipon na ganito ng mga estudyante, hindi ko talaga alam kung anong aking sasabihin. I pray to God and I say, Lord, give me the words that I should say. Hindi ako marunong mag-practice dahil sa awa ng Diyos, hindi ako marunong kabahan. Sobrang matapang ang aking loob. Pero ikukwento ko sa inyo kung bakit sobrang matapang ang aking loob. Because early on in my life, I started to get to know who I was. Alam niyo po, galing sa probinsya, galing po ako sa malayong probinsya ng Samar. Nung ako'y ipinasok ng aking ama at ng aking ina sa Ateneo de Manila University, that was my only second time to be here in Manila. Siyempre, ang aking Ingles, ang aking Tagalog, hanggang ngayon naman talaga ay ako'y may punto. Ako'y waray. Madalas, matapilok ang aking Tagalog, nagiging Bisaya ako. So madalas, pinagtatawanan ako. Dahil hindi ako nakakapagsalita katulad ng pagsasalita ng iba. Pero, ininda ko yun, tiniis ko yun. Dahil sa aking palagay, nung una naapektuhan ako, I was really affected. Because I was not talking the way everybody was talking in school. I was dressing up not like my classmates. I was talking differently. I was moving differently. Iba ho ako dahil taga-probinsya, pero malakas ang aking loob. Pag halimbawa class recitation, abay, nakataas ang aking kamay. At wala akong pakialam pag pinagtatawanan ako. Until I realized in my life, in this journey, sabi ko sa aking sarili, wala namang pakialam ang punto ko sa aking pagkatao. Wala namang pakialam ang aking pagiging probinsyano sa aking pagkatao. Wala namang pakialam ang hindi maganda at magarang sapatos ko sa kakayahan ko mag-isip. If I were different during those times, syempre may mga panahon na sobra ang insecurity ko dahil hindi ako kasing yaman at hindi ako kasing ganda ng aking mga kaklase. Until I realized that I was different and my uniqueness made me different. My being different made me beautiful. Araw-araw nga, sabi ko, pango ang ilong ko, malaki ang ilong ko, hindi naman ako tisoy, hindi naman ako kaputian. Pero sa araw-araw na pagharap ko sa salamin, abay kumakanda ako lalo. Lalo na nung naisip ko na akin yon. Wala namang kayong ilong na ganun, wala namang kayong mata. And this is me until it became so beautiful. Until I started to celebrate who I was. And who I was okay. And I realized that who I was could be better. Doon nanggaling yung tapang ko. Alam ko, may mga first year college, may mga second year college. Peer pressure is very, very strong in campuses. And you want to belong. Tapos, pag graduate tayo, lalo na ngayon, ako isang manager, ang pinakamahalagang mensahe na aking binibigay sa aking mga talents, do not blend with the wall. Do not blend with the crowd. You have to stand out. Samantala, all our lives, we were told, kailangan ang kilos mo, katulad nila, para in ka. Take that away. Take that away. Who you are is okay. Kung ikay ibalumagad pagkaliwa, kung ikay basta wag lamang tatapak at makakasakit sa kapwa, go ahead. Because who you are is a good starting point. Let me go to the next point. Marami tayong pagdadaanan, walang pamasahe, ang nanay may sakit, ang daming problema. Life is full of problems. Ang dami namin. Know na hindi lamang kayo ang may problema. Pero ako ang katwiran ko, and this is my second message. If you live your life from the point of view of truth, you will survive anything. Basta ang premise ng buhay mo ay magpapakatotoo ka, kaya mo lahat ng pasan. You have to be truthful. You have to be truthful. Hindi pwede ang buhok mo katulad ng buhok niya. Hindi pwede ang ilong mo kasing tangos ang ilong niya. Sinasabi ko madalas, ang daming pangarap ang napapatay. Ang daming pangarap ang hindi natutuloy dahil sa hiyak. I don't wanna stand up, baka magkamali ako. I don't wanna talk, baka mabisaya ako. I don't wanna go in front, hindi maganda ang legs ko. Ayoko pumunta doon, pangit ang buhok ko.
Can you imagine the chances and the opportunities that you are missing simply because you are depriving yourself out of your own limitations? Don't move from your limitations. Move from the premise of what you have. And sometimes what you have starts from something wrong. That's okay. You can commit your mistakes. My third point is, maraming mali ang nangyayari. Alam niyo po sa mga artista na aking minamanage, at marami ho akong minamanage, from Chris Aquino to Gretchen Barreto to Don Solweta to Eric Santos. I think I handle some of the biggest names in the business. I always say, turn your wounds into wisdom. Sa mga pagkakamali, pag natatapilok kayo sa buhay, some of the biggest learnings in your life can come from there. That's why I say, I may be wounded, but I am whole. Marami akong peklat sa aking katawan, marami akong mga itinatago sa aking katawan, but don't worry. Out of those wounds, I have become wiser. So don't be afraid to commit mistakes because mistakes can be your sources of wisdom. Kaysa naman, alam niyo po, ang dami lalo na pag estudyante, kasi ang usong pantalon ganito, kasi ang usong sapatos ganito, kasi ang usong shades ganito. Uso lang yun. May maraming bagay ang mas mahalaga. Dadating ang araw, you will be able to dictate kung ano ang uso. Lalo na pag hindi kaya ng nanay at ng tatay.